Bagong lahat, luma muna. Last season, nagawa ni Redick na manalo ang Lakers ng 50 games. Kaso, laglag sa first round ng playoffs. Nakaisa lang kay Anthony Edwards. Si Edwards pa naman nakalima. 5 panganay. Meron ding napansin kay Redick na alam niyang loaded ng malalaki yung Minnesota at yung iba pa doon marunong tumira sa labas bukod kay Tito Rudy, gumamit siya ng small ball lineup. Nung Game 5 pa nun, naka 27 points, 24 rebounds at 2 blocks si Tito Rudy. Pang Hall of Famer, halos walang nagawa sa kanya yung Lakers nun. Meron naman silang Jackson Hayes kaso ibinangko. Meron pang 2 supporter na center naman yung LA nun pero hindi ginamit. So sinasabing hindi marunong gumamit ng sentro si JJ Redick kaya sila nakaisa lang sa Minnesota nung nakaraang playoffs. Prior din sa trade ni Luka, si Anthony Davis sa LA naging dominant force. Almost 26 points, 12 rebounds, 3 assists, 1 steal at 2 block per game. Yung 2 block per game ni Anthony Davis nawala. Kasama pa kasi siya noon sa discussion para sa Defensive Player of the Year. Kung hindi lang siya na-injured sa Dallas noon, baka siya pa nakakuha ng award. Hindi si Wembanyama or kaya yung nasa Cleveland, nakalimutan ko yung pangalan. Si Mobley ata yun. Sa last 42 games ni Anthony Davis sa LA, ito yung may pinakamaraming 3-point shooting rate na 28 out of 94. Ang papalit kay AD or sa position na sentro ay si DeAndre Ayton. 14 points, 10 rebounds, 1 block, 56 and 18%. Based sa dating Lakers legend na si Michael Thompson, si Ayton ang perfect center type para kay Luka. Dahil high screener at roller tapos lob passes pa na mapupunta kay Ayton mula kay Luka. Pero sa pagitan din ni Ayton at ni AD, mas better free throw shooter si Anthony Davis, 79% sa karir, kontra sa 75 ni DeAndre Ayton. Based pa kay Michael Thompson, para maging perfect partner ni Luka si DeAndre Ayton dapat makalaro ng 82 games. Parang mahirap yun dahil parehas nga silang hindi makaabot ng 65 games. Malaki pa rin ang tiwala ni Thompson dito kay Ayton. Parehas kasi silang taga Bahamas, kaya love your own. Kahit nakuha ng Lakers si DeAndre Ayton, hindi ganong katril ang ibang fans ng LA dahil maiiwan pa rin yung problema nila since last season na iniwan ni Anthony Davis na hindi pa napapalitan. Based kasi sa mga interview ni Redick, lalo na nung first round nung malaglag sila, in-emphasize niya kung ano yung problema sa lineup nila nun. Isang defender sa gitna. Sabi pa nga ni Charles Barkley, parang silya si Luka kung dumepensa, tapos butas pa parang donut. Hindi makakakuha ng isang sentro na gusto itong si Redick dahil sa cap space na meron ngayon ng Lakers. Base kasi doon, ang tipong sentro nitong si Redick, good passer, mobile, decision maker, at hindi naman necessary shooter basta yung gumagalaw at hindi magkaklag yung spacing nila. Ang kalimitan pang system ngayon nakabase sa spacing ng mga player. Ang mga player din na gaya ni Adebayo, Domantas Sabonis pero power forward to. Al Horford nung bata-bata pa, si Brook Lopez nung medyo bata pa rin at syempre si Nikola Jokic. Ito yung tinatawag niyang JJ Redick type center. Dahil consider na makabago yung style ni Redick. Hindi naman worst center si DeAndre Ayton pero mas angat pa rin sa kanya si Walker Kessler at si Rudy Gobert. Sa free agency kasi kapag nakapag-sign na yung mga player, meron tinatawag doon malakas in papers dahil sa mga stats nila. Pero yung Lakers, sa papel pa lang, tagilid na. Sa defense, lalo na sa perimeter na wala yung isang best player nila doon, si Finney Smith. Ando naman si Bando pero limitado nga sa court dahil nakakadepensa siya ng maayos kaso kailangan mo pa rin makascore sa kabila. Kaya gustong makuha ng Lakers si Walker Kessler mula Jazz dahil mapipix niya yung isang issue sa Lakers na iniwan ni Anthony Davis, rim protection. Magdadalawang isip yung kabilang team na pasukan sa loob ng paint kapag andun si Kessler. Nasa 11 points, 12 rebounds, 2.4 blocks per game, 66% sa field at nasa 4.6 offensive rebound. So hindi ganong kalayo kay Ayton pero malayo kapag dumating na sa shot blocking. Dahil nasa 1 block per game itong si DeAndre Ayton kontra kay Walker Kessler. Malaking difference pa rin yun. Kaya nga sabi ko, sa papel pa lang parang tagilid doon ang LA. Sa loob ng 58 games ni Walker Kessler last season, meron siyang total na 138 blocks. Si DeAndre Ayton may total na 39 blocks sa loob ng 40 games.
Sa sobrang konti ng blocks nitong si DeAndre Ayton, wala akong makitang clip ng highlight ng mga blocks niya, kundi iisa-isahin pa talaga yung mga games niya para meron lang makita. Parang sobrang laki ng agwat, kaya ganito na lang gawin ko. Sa loob ng dalawang season, 2024 at 2025, may total na 95 games si DeAndre Ayton at may total siyang 81 blocks. So kulang pa rin, dagdagan ko ulit mula 2023 hanggang 2025 sa loob ng tatlong season may total na 162 games si DeAndre Ayton at may total siyang 134 blocks. Lamang pa rin ang apat si Walker Kessler. Kaya lamang pa rin itong si Walker Kessler kay DeAndre Ayton na nakapaglaro lang last season ng 58 games pero ang laki pa rin ng lamang niya kumpara kay Ayton. Kaya nga in papers, imposibleng hindi makikita yun ng Lakers at ng ibang team na mag-i-scout sa kanila. Kumbaga yung donut ng Lakers may takip nga, papel naman. Kaya nga ganun kalaki ang hinihingi ng Jazz sa Lakers, dalawang first rounder para kay Kessler. Dahil alam nilang kulang sa LA yung rim protector. Pero lamang naman si Ayton kay Kessler pagdating sa offense dahil marami siyang spot na pwedeng iskuran kumpara kay Kessler na dalawa lang, ilalim ng basket at less than 10 feet. Lamang naman si Kessler kumpara kay Ayton pagdating sa assist, 97 to 64 last season. So best passer pa rin si Kessler kumpara kay DeAndre Ayton na isa sa hinahanap nitong si JJ Redick. Defense yung problema ng Lakers na hindi pa sila nakakakuha ng sentro na kailangan nila. Lalo na yung sa blocks. Mas marami pang blocks si SGA, Josh Giddey at Derek White kumpara kay DeAndre Ayton. Na yun naman talaga matagal na ang kinikriticize sa kanya. Sa offense naman magagamit ni Luka si Ayton. Si Jackson Hayes nga nagagamit niya kahit limited minutes. Wala naman di umanong regrets ang Lakers sa pagkuha kay DeAndre Ayton kahit na wala pa si Finney Smith. Kasi nga tinawag yung unnecessary risk para sa LA. Mas pinaprioritize nila yung height kumpara sa culture. Bukod sa winning culture na halos nawawala na sa LA, pati yung big man culture na mula pa nung 60s halos mawawala din kung kailan pa nasa kanila yung isa sa best player, si Luka. Bantay sarado din si Luka sa ngayon pagdating sa physical development, ayaw siyang patabain katulad ng ginagawa niya sa Dallas dati. Papasok pa ng 2026 season, meron pang mga nangyayari sa background ng Lakers. Mas prioritize nila ngayon ang future kay Luka kumpara sa kasama si LeBron. Papasok din sa bagong era dahil sa bagong may-ari ng LA. Dalawang biggest sports team ang hinahawakan sa ngayon. Mahaba pa ang off-season, nasa 2 buwan pa, so hindi pa alam kung ano ang mangyayari dahil nagkakaroon ng konting drama ngayon sa background ng Lakers. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala, kaya time.